Hindi po sumipot si Vice President Sara Duterte sa pinatawag na investigasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay sa umunoy banta niyang pagpapapatay sa first couple at sa House Speaker. Katwiran ng Vice Presidente, nasabay ito sa hearing ng Kamara at huli na raw nang malaman nilang ito ay kinansela na. Ang buong detalye sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Ali, no show nga si Vice President Sara Duterte sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ngayong araw dahil hindi umano niya alam na hindi pala tuloy ang pagdinig sa Kongreso kanina. Alas 9 ng umaga sana inaasahang magpupunta sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos siyang ipasabpina, kaugnay na naging pahayag na may nakausap na siyang assassin para ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling mapatay siya. Sa halip, dumating ang abogado ng Vice Presidente na si Attorney Paul Lim para ibigay ang sulat na pirmado ni VP Sara. Nagkasad sa liham na hindi umano siya magkakarating dahil nasabay ito sa hearing ng Kamara patungkol sa sinasabing irregularidad sa budget ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Vice President ay late na niya nalaman na canceled ang kanyang appearance before the House Committee hearing. So, tapos hindi na siya nakapunta dito and ask for a resetting. Pinagbigyan naman ng NBI ang hiling na resetting ni Duterte at itinakda na lang ito sa December 11. Sa liham, hiniling rin ni Duterte na makakuha ng kopya ng mga dokumento patungkol sa investigasyon at advance na listahan ng mga posibleng tanong. Pero ayon kay Santiago, pag-aaralan muna nila kung posibleng mapagbigyan ang hiling na ito. Ayon sa NBI, walang immunity from suit ang Vice Presidente. Dalawang portion, yung threat sa President, First Lady, and the Speaker. Second, also, ay yung threat naman sa kanyang buhay. Baka gusto niyang makipagtulungan sa amin nang maimbestigahan yan. Sinabi rin ni Santiago na ipapatawag nila ang iba pang nasa Zoom press ko ni Duterte kung saan binanggit niya ang nasabing banta. Kabilang ang may-ari ng Zoom account, ilang staff ni VP Sara at ilang miyembro ng media. Tanungin namin kung nangyari yun, in their presence. Sabi ng NBI, kung sa December 11 ay hindi pa rin naharap si VP Sara, ikokonsidera nila na winave na nito ang kanyang karapatan para makapagbigay ng paliwanag sa kanila at ihanda na nila ang report at isusumite ito sa Department of Justice na siya namang magdadesisyon kung dapat nga bang sampahan ng kaso sa korte ang Vice Presidente. Balik sa inyo dyan, Ali. Mads, ang balita natin, nagpadala ng advance team ang Office of the Vice President sa NBI, no, na siyang SOP, no, Standard Operating Procedure ito, para i-check yung premises. Kaya inakala ng mga taga-NBI na darating ang pangalawang Pangulo. Yes, tama ka dyan, Ali. Yun talaga yung nangyari kanina. Kaya pati si NBI Director Jaime Santiago, bumaba rin siya. Pero pagdating nga ng mga 9-10 ng umaga, umakyat na rin siya dahil hindi dumating si VP Sara. Ang paliwanag ni Director Santiago, protocol naman talaga yon na ipinatutupad. Dumating man o hindi, yung subject ng mga security. So bukod pala dun sa pagbabantaan niya sa first couple kay House Speaker Martin Romualdez, iimbestigahin na rin yung di umano ay banta rin sa kanyang buhay. Yes, tama ka dyan. No? Sabi ng NBI, dalawa yung kanilang titignan at pati na rin itong sinasabi na meron ding banta sa buhay ng Vice Presidente dahil hindi raw nila pwedeng baliwalain itong isiniwalat na ito ng Vice Presidente. Mads, may tanong lamang si Alex sa'yo. Okay, Mads, bukod sa pangalawang Pangulo, mukhang meron yatang iimbitahan pang ibang mga kasama si VP Sara. Yung mga ka-meeting niya, isasama rin ba sa investigasyon? Yes, Alex,
Max, yung binabanggit kanina ni Director Santiago, kasama sa mga actually, ngayong araw inilabas na ng NBI yung sabina para sa kanila. Hindi lang sila nagbigay ng mga pangalan kung sino yung kanilang mga pinadalhan. Pero ang binabanggit niya, kasama sa mga pinasabina nila para humarap simula ngayong linggo na ito hanggang bago mag-December 11 ay yung ilang miyembro ng media na present doon sa Zoom press conference kung saan sinabi ng Vice Presidente yung kanyang naging pagbabanta at maging yung may-ari ng Zoom account na ginamit at yung ilang staff ng Vice Presidente. Pero nakapagtataka doon, ano ang involvement doon sa mga nakahalubilo ni VP Sara kung sila lamang ay nagtatanong sa pangalawang Pangulo, anong involvement? Nabanggit ba ng NBI? Ang gusto lang daw malaman ng NBI kung paano nag-come up sa ganong pananalita yung Vice Presidente. Gusto nilang malaman ano ba yung kondisyon nun, yung surrounding ng mga panahon na yun. Okay, Ali. Okay. Max, December 11 ba? Tentatively set yung reschedule. At ano ang mangyayari, no? Whether or not dumalo sa December 11 ng pangalawang Pangulo, ano ang mangyayari sa investigasyon ng NBI? Yung resulta nito, ipadadala doon sa National Prosecution Service ng DOJ at sila ang magdedetermina kung merong basihan para sa pagsasampa ng kaso. Ganun ba yan? Yes, tama ka dyan, Ali. Kung ano yung mapag-usapan, halimbawa, dumating si VP Sara, kung ano yung magiging resulta ng mga pagtatanong sa kanya, kung ano yung kanyang mga isisiwalat na mga karagdagang impormasyon, ay gagawa ng report patungkol dito yung NBI at isusumite nila ito sa DOJ para malaman kung may mga, kasi may mga tinitignan sila pero kasi ayaw tukuyin kanina ni Director Santiago. Bagamat sa mga dating pahayag, nababanggit niya yung patungkol doon sa grave threat, yung patungkol sa anti-terror law, pero kanina ayaw niyang direktang magsalita ng kanilang mga tinitignan na posibleng naging paglabag ng Vice Presidente dahil yon ay nakabatay daw sa magiging resulta ng kanilang investigasyon at pakikipag-usap sa pangalawang Pangulo. Pagkatapos ay kung ano man yung magiging resulta ng kanilang report, yung DOJ na raw yung magdedetermina sa pamamagitan ng preliminary investigation kung yun ba ay dapat na iakyat sa korte. Kung sakaling hindi naman siya dumating sa December 11, parang winave na rin daw niya yung karapatan niya para makapagpaliwanag at ma-enlighten pa yung NBI patungkol nga dito sa mga naging pahayag ni VP Sara. Alright, maraming salamat. Merlin Villar, Moratillo. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.